So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na. So flip top, balik tayo sa flip top. At itong mga remaining battles sa Unibersikulo 12 na hindi ko napuntahan nung event. Unti-unti nang ina-upload dito sa channel ng flip top. Joss versus Vicente guys. Inaabangan ko to, kaya pasensya na. Gaya nga nasabi ko sa mga past reviews ko, September will be more on Motus, no? Pero magsisingit din ako dito ng mga battles sa flip top na gusto ko mapanood. Okay, so yun, gaya na itong Unibersikulo 12, puta, ang dami kong gusto mapanood dito. Actually dapat pupunta ako nung event na to, pero hindi na kinaya. Kaya bawi tayo sa sa online. Okay, so yun. Joss versus Vicente, bakit ko siya inaabangan? Puta, pare sila ng estilo, pare silang agresibo, pare silang technical, pare silang magaling sumilip ng angulo sa kalaban, pare silang direct sumuntok, pare silang mabigat pumunchline, alam mo yun? So, kumbaga mirroring eh. Akala ko nga, to be honest guys, yung Joss versus Vicente, feeling ko mangyayari pa yun sa feeling ko mangyayari pa yun sa Motus eh. Akala ko to be honest, akala ko magtatapat pa sila sa Motus kasi simula nung bumatel si Joss sa after niya kasi bumatel or after niya mag-champion sa 1-up 4, bigla siyang tinapat kay Katana Ultimo 2, di ba? Sa Motus. So akala ko magtutuloy-tuloy yon, at sa pagkakalam ko nakausap po si Joss nung PSP QC. Akala ko kasali siya sa pedestal 3, pero sabi ni Joss hindi na daw siya nakaabot sa lineup. So tignan natin, baka pedestal 4 kasali si Joss. Si Vicente sayang kasi natalo siya ni Pilos, pero para sa akin kay Pilos talaga yung battle na yun kasi naging ineffective si Vicente doon. Tapos yun, akala ko talaga mangyayari yung Joss versus Vicente sa Motus, pero mas maganda pa kasi flip top na to. Puta, number 1 battle, rap battle league in the world, diba? Tangin yan, solid to. Joss versus Vicente, let's go guys. Huwag natin patagalin to, isa to sa mga inaabangan ko, kaya let's go. Unang banat, Joss. Flip top game! Malulugi daw ako sa bis. Shit. Yun ay kung hihigit ba siya sa akin, sa kanya meron daw akong sleep. Tipong hihilig pang malalim, kaya ba't ako magtitipid? Ako'y mananatiling malikain, laging competitive, laging haned. Sisirain ko tong bis hanggang US President ma-stranded. At ngayong nasa big stage ka na bis, dapat di ka busy mag-alaga. Dapat inuna mo tong business kundi walang bisa ang talata. Dapat ginawa mo best mo bis. Walang teaser na mahaba. Dahil promise di lang fees kundi buong bisig ang tatama. Kaya Rick akong bahala. Vicente, pagtapos ng pamoso, mga kakalas buto sa lalim. Ngayong mga nire-raise mo sa akin, BP, tataas dugo niyan sa akin. Mga hawig ni plasma ang puta. Nasa lirika lang sapakan basura na puro cover lang alam gawin na parang bandang agsunta. Tapos ako puro suntok lang daw. Malamang, paramihan to ng punch ass. Laging creative pa at fun fast. Talagang makakatulog ka kakabilang, mararanasan mo mag-canvas. O ako ang punchline king. Alam mo yan, nauna lang pinanganak sila upaw. Hindi nyo ako labanan ng one-on-one, wala na akong kasamang chow-chow. Wala na akong kasamang chow-chow, gago. Si Eds. Gago, putik. Pow! Ngayon nyo ako labanan ng one-on-one, wala na akong kasamang chow-chow. Habang to si Beast, oo, Beast to.
Kawangis ko't na bisto. Isa sa mga gumagaya sa Diyos, pero sa mata ng Diyos, you are nothing but obispo. Walang pistok, ako inspo, na kanyang pandedo sa sinites. Kaya kung meron mang mga pinatay tong bis, ako pa rin ang person of interest. Bis, anong pakiramdam? Na dahil sa akin nakikitaan ka ng finespar. Bis, anong pakiramdam na dahil sa akin nakakaangat ka sa pedestal? Anong pakiramdam? Nung sumasakit islantrain ka pa sa flip-top, di masingit ang pangalan. At ngayon yung baka mong ginagatasan, kau na ang kinakalaban. Okay. Kasi kung si Pamoso, linya lang kinuha sa akin, ito buong pagkatao. Kaya mas malala yung sinya ni B. Nagkaroon ng Diyos sa kaloob-looban, parang tinanggap yung Christianity. Pero sige, gayahin mo lang, bis. Di mo kailangan na umamin o feeling inosente ka palalo. Pero yung mga day ones mo kilala, yung estilo mo, saan mo hinango. Dahil ang mga bis ay sinumpang mortal. At si Vicente ay nakalo. Ibig sabihin ng mga bis ay walang permanenteng pagkatao. Tarantado, alam ko kung ano ang sakin. Kaya wala kang mahihinder, Vince. Nakawan mo man, di pa rin tayong magkamatch. Ang tanging magmamatch lang ay mga fingerprints. Sasagarin, hanggang sa manalo. Walang bait, mamamaltrato, hanggang masaed. Kang parang gago, tatagain, dalawang paa mo. Kasi malaibo, matutulin tong face, lahat rekta dyan sa mukha mo. Tara dito, masusumin tong wig, malapit at ikaw ang markado. Pagkahit ko, malasugan yung slip, palaban ka daw, tara mano-mano. Dahil kung king kong matuturing tong bis, God lang din ang magpapaamo. Kaya bago magtapos, maligayang pagdating sa kalahok. At itong kumakawangi sa Diyos, ibabalik kong alabok. Okay. Gawin natin ganito. Sa one-on-one battles, ang pinaka tumatak na battles ni Diyos para sa akin is yung laban niya kay Kilua. Finals ng 1-up-4. Tangin ang kakaibang Diyos yun, men. Panoorin nyo yun. Na-review natin yung 1-up. Lahat ng 1-up na-review natin eh. 1, 2, 3, 4. Yung 5 lang hindi pa. Pero I suggest panoorin nyo yung Diyos vs Kilua sa FRBL mismo. Kung gusto nyo yung mismong laban, 'di ba? Panoorin nyo sa FRBL mismo. Pero kung gusto nyo mapanood yung review ko doon, nasa channel lang din naman natin 'yon. May playlist naman tayo diyan. Explore nyo na yung channel natin, okay? Pinakamalakas na para sa akin pinakamalakas na one-on-one battle ni Diyos. Malakas yung kay Katana, laban niya kay Katana, malakas 'yon. Pero ang pinaka nagustuhan ko or pinaka tumatak sa akin is yung laban niya kay Kilua, na ginamit niya yung iba't ibang one-up champ, ginawa niyang angulo, 'di ba? So alam mo yun, sobrang tindi lang sa akin nun, 'di ba? Hanggang ngayon tumatak sa akin 'yon, 'di ba? Okay, balik tayo dito sa round 1 ni Diyos kay Vicente. So kung napansin nyo, napahaba yung gamit ni Diyos sa paggamit na sa angulo na bis, no? Yung bis, Vicente, yung nameplay about dun sa, ayun, kay Vicente, medyo napahaba yun. Tapos, na may konting selfie bars na ako ang punchline king, pero nauna lang ipanganak si Don Pao, di ba? Ano pa pangalan niya? Basta may iba siyang sinabi. Basta si Don Pao yung tinutukoy niya. Alam naman natin na si Don Pao ang punchline king sa na, di ba? Sinasabi niya yun, ako ang punchline king, hanggang sa naging tawag na talaga sa kanya yun. Maganda rin yung pagkakagamit ni Diyos doon. Pero paano ba? Hirap explain di ba? Yung pagiging agresibo ni Diyos nandun, consistent sa bawat battles niya nandun, hindi nawawala yon. Ano pa? Marami pa akong gustong sabihin dito, pero I think hindi ko siya mako-compare kung hindi ko pa napapakinggan si Vicente dito. So ihang natin muna yung round 1 ni Diyos. Kailangan ko munang mapakinggan si Vicente dito para meron akong basis at ma-compare ko yung round 1 nila. Okay, pasensya na, pero mahirap i-judge yung round 1 ni Diyos ng walang basehan. Kaya kailangan muna nating makita kung ano yung ipe-perform at ano yung ibibigay ni Vicente sa atin. Okay, let's go.
Kaligayang pagkatao, kaligayang pagkatao. Tulog ang mga tao. Play top game! Boss. Sabi na ikaw yan, boss eh. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa may diwata na pagdilat ko. Nalaseng. Teka. Nalaseng? Kagabi? Tapos may diwata na pagdilat mo? Tangin ng pating to ang manyakis. Si diwata pala yung marikit sa dilim na kinain-kain. Tangin ng pating to ang manyakis. Si diwata pala yung marikit sa dilim na kinain-kain. Anong tawag doon? Under Paris? Kidding aside. Meron na siyang 1,000,000 views. Bukang bibig palagi nito ni Diyos sa kanta nilang sa TikTok ginamit. Pero tandaan, ang isda nahuhuli sa bibig, kaya pati nga sa hook nakisabit. Oo, nakikisabit ka lang sa hook ng kanta niyong hindi nila alam ang title. Kasi pag pinapakilala sila sa mga gig, ganto. Palakpakan ang kumanta ng tinitigan ko. Juan Kawili, Kyle Wish, and Dare Dancer. Di ka nire-recognize sa mga gig tapos lagi ka pang wala sa poster. Binila mo raw mama mo ng rep. Ano gusto mo sabihin ko? That's cool, sir? Usapang letra, boss, tong binigay mo sa akin kapos. Ibubuhos ko lahat ng energy ko dito. Di ko na kailangan ng extra, Diyos. Oo, nakiki-extra ka lang. Samantalang ako, di man ganun kasikat mga kanta ko, pero pag pinapatugtog, alam na kagad nila kung sino kumanta. Kaya wag ka mag-angas-angas ng music sa akin. Battle rap yun, nandito, ungas ka, bulagta. Ang sakit ko na ba sa mata? Pues di ko napipigilan to. Kaharap mo, Cyclops na may lahing Gordon, mali ka ng tinitigan mo. Parehas tayong taga-Tondo. Pero ngayon, hindi ako magiging fair gago. Kalimutan muna natin circle natin, Diyos. Ano, square tayo. Kaso tangina, di bali na. Matagal ka na nga palang square. Di mo ako mabibilog, baliw ka. Na. Mamaya, kwento mo sa kanila anong feeling na nakatira ka mismo sa pinya, ha? SpongeBob ang puta. Tong pinatrabaho mo, boss, bagsak. Kaya sa'yo, Diyos, my bad. Kamukha mo talaga yung karakter ng mga anak ko sa Roblox tsaka Minecraft. Kekengkuyin ko lang tong Joker. Gusto nyo makita akong Joker? Umalis ka na dito, Justin. Ang gusto ko ditong makalabang Okendo ay yung Topper. Kasi kung usapang punch o jab, sa akin to KO. Oo, si Justin Okendo. Wala ka na makukuhang benefits. Palabo ka ng ma-regular, lalo't initials mo J.O. Gumaganbars, tapos tinalo ni Katana. Pues kaya ko rin pagsabayin. Tawag dito bayoneta, barel at patalim. Sige, simulan mo na mag-gun-bars. Magalit ka na, bay. Pakita mo sa kanila kung paano mo ko barilin ng kamay. Atay. Akala talaga natin, gunner, tapos tinatagalog lang pala niya yung mga banat ni Tayrak, huwag mo akong gaguhin. Baka high profile na scammer kasi magnanakaw sa foreign. Kaya paano ka mananalo? Akala nga namin meron ka rin sariling gun title, yung pala hiram lang kay Tayrak yung baril. Diyos, dun pala sa pagnanakaw mo sa KOTD, alam mo ng URL, shots fired, galingan mo pa. Gago ka, Vicente. Okay, so ayan, mas naging malinaw para sa akin yung comparison ng dalawang MC sa unang ikot ng battle na to. Unahin naman na natin si Vicente dito. Mas epektibo, mas maraming angulo, mas maraming reference, mas tumatatak, mas tawag dito, mas epektibo, mas tumatatak, mas entertaining, I think. Yes, mas entertaining kasi hinalo ni Vicente dito yung technical, punchline, bara, jokes. So naging well-rounded si Vicente sa unang round. Sa unang round kasi ni Joss, more on technicality siya. Tapos nameplay, no, umikot
or sabi nating na overstretch ni Joss yung beast na angulo. So, ayun. Ang dami, no? Tapos, kay Vicente naman, inumpisaan niya yung round sa pag-diss dun sa kanta nga ni Joss na Marikit sa Dilim. Tapos, natuwa ako dun sa ginamit na punchline ni Vicente. Yung si Diwata pala yung, diba, just under Paris, no? Nakakatawa lang yun. Tapos dun, after nun, nagsunod-sunod na yung mga malalakas na references, punchlines ni Vicente. Kaya nakuha niya talaga agad yung pinaka-momentum niya. Hindi bumaba, no? Hindi bumaba. Kumbaga, nung nakuha niya agad yung momentum niya, instead na maging flat na yon, hindi eh. Naging pataas pa, naging palakas pa yung naging performance ni Vicente sa unang round. Kaya siguro, masabi ko, sa unang ikot lamang si Vicente dito. Bigyan ko ng 10-9 to in favor of Vicente. Pero props kay Joss doon. Siguro, nakulangan lang ako sa mga elements na ginamit niya. Kasi, para sa akin, more on technicalities tsaka nameplay, wordplay lang yung ginawa ni Joss sa round 1. Unlike kay Vicente man na marami siyang pinakitang elements ng battle rap, kaya lumamang sa akin si Vicente. At not to mention din, mas epektibo yung mga punchline na ginamit niya. So, references mas maganda rin. Kaya, I'll go with Vicente here. 10-9. Joss tayo. Yo! Sabi niya, pag pinatugtog na daw yung kanta, alam nang sino kumanta. O, sino dito nakakaalam na meron siyang kanta? Isa lang, tangina, pag may nakaalam dyan, talo na ako. Ay, tropa yun eh, gago. Game? Flip top game? Ngayong round 2, gusto ko lang ipromote yung business ni Vicente. Gumagawa to ng gold grills, palakpakan. Huwag mong hintuman, hassle yan. Kaya nga wala pa sa flip top, kilala na to eh. Bilang ginto ng undergam. Nung akala mo, ginto ka sa underground? Gago, nakakatawa. Sa pagkakabit mo lang naman ng grills, yung mga tao napapanganga. Kasi alam nyo ba paano mag-taglish to si Vicente? Tangina mo, inaasa mo URL ah. Eto, king ina mo ah. Alam nyo paano mag-taglish to si Vicente? Kaya kong iangat sarili ko. Cause yeah, I will go to gym. Uy. Yuwari lang puta. Kaya mong iangat sarili mo? Kasi pupunta ka pa lang ng gym? Etong bosset. Dapat pala, tinapat mo dito, Rixie, freeze, froze. Dapat pala, tinapat mo dito, Rixie, freeze, froze, antigas mo? May resulta ka na agad kahit walang proseso? Ano yan, bibili ka pa lang ng rep, nagpapa-pre-order ka na ng yelo? Sa bagay, ikaw nga nandito eh. Kahit walang pinasang tryout online to si Repa. Pero tinanggap pa rin kasi pinalakad on-site yung lisensya. Habang ako dumilihensya. Dugot pawis at pasensya. Umubos ng buong bracket mula FRBL nag-ascend na. Walang M-site, walang sharenan. Kung natalo may rumespon. Pinatunayan kung kaya kong makapasok dito nang walang koneksyon. Ito eleksyon. Kaya sa mga naghahangad, makapasok ng walang kakilalang matalik. Di nyo kailangan yung mga yon, magtiwala kayo sa mata ni Arik. Di tulad ng mga puki ng inantong nagsulputan parang magic. Kung iangat yung mga sarili, kala mo talaga walang kapit. Kaya stop it. Ganda nun. Tinitigan ko hanggang nasunog na yung kalaban ko ng itim. Bakit? Anong papakita mo dito kay Arik? Yung pangingwelyo at pamimisikal mo, ganun ba yon? Kilala mo si Ice Rocks? Bukod sa nagpalit pangalan, nagbakasyon 10 taon. Kaya Rick, kung dito magtitino, dat maaga pa lang din, mapaalis na. Huwag mo nang hintayin, marinig mo ulit yung mga katagang, sasapakin din kita, Enigma. Kasi nang babalya, nangingwelyo, yan na yung mga mismo na bantaman. Ako di ko na kailangan gawin yan, letra ko mismo pambanggaan. Kasi tingin nyo ba kaya niyang banggain yung mga OG dito tulad nila Surhenyo? Hindi, papresko lang tong binatang to.
Grupo mo ngang Islam Duelas ang patunay na meron kang sinasanto. Grupo mo ngang Islam Duelas ang patunay na meron kang sinasanto. Takbo! Kung mandadamay ka lang ulit dito ng patay na magulang, walang yaka. Hilig mandamay ng patay na tatay porkit yung nanay niya wala na. Oo, wala na tong nanay. Kaya mas lumalabas yung punto ko ngayong subliminal batch. Inaral ko reasoning mo sa battle. Di mo na malilin lang judge. At ang rason ng pamamangga mo dito sa lyrical match, kaya ka ganyan, wala kang nanay, kulang ka sa physical touch. Kaya that's... Yeah! Kaya that's... Blaster Dave Denver, sinambahan kayo neto? Pues eto na ang payback. Wala daw kaparis tong hayop, di malulunod sa baha ngayong parating na ang The Great Flood. That's where I came from. Kaya top tier, sunod ka lang sa aking day job. Kung ikaw ang nagpauso ng apoy, bitch ako nagpatal si kay Satan. Kaya tatapakan sino yan? Ano kanyang ngalan dito man? Bukod sa pang-una kong panalo dito sa sanlibutan, unibersikulo pang sakse at kayo'y napaglingkuran. Malafis idaraos, pagkitil naka-hunting mode. Talagang nabingo yan. Pag-alis ng entablado, apelido mo Atkinson. Kasi bababa kang 0-1. Okay. Ganun pa rin, no? Kailangan muna natin mapakinggan yung round 2 ni Vicente para meron tayong basis, no? Para makumpara natin ng maayos to. Kasi mahirap, sa ganitong pareha sila ng style, mahirap mag-close ng statement eh, 'di ba? Kasi sabihan ko ng ganito tapos mapapakinggan ko kay Vicente na mas okay pala, 'di ba? Katulad nung round 1, maganda na yung performance ni Diyos eh. Para sa akin okay na 'yon. May nasilip lang ako na angulo dun na umikot lang talaga si Diyos sa or na overstretch ni Diyos yung angulo na yung nameplay, no? Pero nung narinig ko yung round 1 ni Vicente, mas kalat, mas epektibo. Kaya, okay. 1, binigay natin kay Vicente. Sa round 2, ganun pa rin naman yung atake ni Diyos. Siguro, mas kalat lang yung mga angulo niya dito kasi mas marami na akong angulo na napakinggan compare sa round 1 na nag-stick talaga siya sa isa. Yan, mas maganda rin to. Mas powerful din. Kaso, hindi ko muna i-disclose, no? Hindi ko muna i-close yung round 2. Kailangan muna natin mapakinggan yung round 2 ni Vicente. Kaya, let's go. Okay, medyo okay na siya. Medyo sumabay. Nakasubscribe pa to sa Motosite? Talagang nanonood ka ba? Anong I'll go on? I'll go to gym yung tanga. Tapos, sinisita pa na ako raw yung mahilig mandamay. Pare, sige. Pare, sige. Nakikiramay ako sa buhay mo pang nanay. Flip top game! Umaastang big fish na kagad tong bagong bingwit mo na Diyos, boss, delikado. Di lang si Akata, Lanceta, sasagpang sa'yo, boss, pati nga to. Oo, sumali to sa PSP para sa pera. Bakit? Para mabili niya ulit siguro ng rep yung mama niya. Teka. PSP, Diyos, pating, tawag doon, sagpangan na. Oo, sinabi mong nagpagawa ka sa akin dati ng grill sa ngipin. Ang tragic, no, na angle ko. Pero kahit anong gustuhin mong sumagpang sa akin, Diyos, suot ko na yung pangil mo. Inubos niya raw yung mga triangulo sa FRBL. Yan ang laging bukang bibigat na bibida. Pues kaya pala nalalamang may parating na pating kasi may triangle na nakikita, pambihira. Okay. Anong akala mo, puro lang tutungkol sa pating? Gago, sayang tinta. Ibahin mo ko, di ako sa Apex. Naiikot lang yung isang angle sa isda. Pinahiya kayo ni Jonas. Pinamukha niyo sa inyo na yung... Hindi ako tulad ni Apex. Umikot lang sa isang angulo sa isda. So, yung Barracuda. Tama, di ba? Yung Barracuda, laban niya kay Apex versus Six Threat. Yung, tama, yun yung Barracuda. Apex versus Six Threat. Panoorin niyo yan. Gago, sayang tinta. Ibahin mo ko, di ako sa Apex. Naiikot lang yung isang angle sa isda. Pinahiya kayo ni Jonas. Pinamukha niyo sa inyo na yung kanta niyo kadire. Na nag-trending lang naman dahil sa mga baklang sumusubo ng tite. Diba? Paanong di mangyayari? Eh naman ang music neto, inuman, droga, tsaka pagtatalik.
Nang dahil sa inyo, dumami yung biktima ng mga nare-rape at mga nagigiyang na adik. Panay kalaswaan yung nilalaman ng musika mo. Kaya kita natutuligsa. Ang masaklap kasi dito galing pa mismo sa graduate ng criminology na magpupulis na. Tulig ka? Taas no pang mambabastos ng mga babae, pues Okay, yung singit ko lang, no? Yung criminology, magpupulis, ilang beses na yung nagamit kay Diyos. Okay. tutuligsa. Ang masaklap kasi dito galing pa mismo sa graduate ng criminology na magpupulis na. Tulig ka? Taas no pang mambabastos ng mga babae, pues boss, pera muna ng logo ng uprising. Isasapak ko lang sa Diyos hanggang sa mapabaw si Justin. O, Bawsi, alam mo yon kasi magpupulis ka. Ang masaklap lang, mukhang iba yung lumabas. Pambababoy sa mga babae, ganun niya pinag-aralan yung batas. Okay. Pwestong Diyos, di na mafe-fix once na tinamaan ng aking greatest feast. Gustong maging Maginoo ng kamao ko sa Diyos. So let me lay this first itong suntok. Muhammad Ali, hindi naging mahina. Titiyaking mabisa. Kasi kahit ilang ulit ka pa mag-praiser, durugtong Diyos sa akin ito'y 3-line Manila. Okay. Pagkabagsak, jaw dropping, pangasalupa hahaplos. Bulagta, ngayon niyo ako tanungin kung natutulog ba ang Diyos. Pagkatama ng aking 1-2 sa panganib, Brad, talagang panganib, Brad. Gamit aking jab, tsaka uppercut, at ikay straight sa body bag. Nanalo ka kasi nag-choke si Pamoso ng 1 minute. Kung hindi, ikaw yung kinawawa. Kung hindi lang sana nabarahan yung Pamoso, di sana flow mo yung umarangkada. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano manalo, mapalive man yan o online. Pangalan ni Panga, maguguhitan na sa poster, just face it. Oo, makikita nyo sa jawline. Tang! Hey! Okay. Round 2. Medyo lumaylay si Vicente sa round 2, to be honest, guys. So akala ko itatay ko, no. Doon naglalaro yung yung utak ko, no, kung itatabla ko ba 'yon or ibibigay ko kay Diyos. Yun lang. Pero at some point nakapag-decide din ako ASAP na ibibigay ko kay yung round 2 kay Diyos. Bakit? Ganito 'yon. Sa round 2 ni Vicente, slow start, tapos yung mga angles na nagamit niya or yung mga angles na ginamit niya para kay Vicente, para kay Diyos is narinig ko na sa mga past battles ni Diyos, especially FRBL, which is doon ko nakilala si Diyos sa FRBL. So doon ko din na una siyang na-review. So halos lahat ng battles niya doon sa tournament na yun is na-review ko kasi nga nag-1-up run tayo. Okay, laban niya kay Garchi, kay Good Kid, kay Kilua. Sino nga ba yung sa nakalimutan ko na yung sino yung kalaban niya sa semis, no? Nakalimutan ko na. Ayun, na yung pating, yung square yung muka, yung pagpupulis, maganda sana yung no, ganyan niya inaral yung batas, no, maganda sana yun, pero mas mas nangibabaw na dito sa round 2 ni Vicente yung mga angulo na ginamit kay Diyos sa mga past battles, kaya hindi siya ganun ka impactful sa akin. Maganda sana yung pagka-construct, maganda sana yung concept, maganda sana yung punto, pero since dahil narinig ko na yun sa iba, na-lessen yung impact nun. Kaya, yung round 2, bibigay ko kay Diyos. Yung kay Diyos naman sa round 2, kakaiba kasi mas naging marami yung atake niya, mas maraming angulo, mas maraming suntok. Yun yung pinagkaiba. Compare sa round 1 na naging, na-overstretch niya yung isang angulo. Tapos sa round 2, nag-iba yung approach. Mas maraming punchline, mas maraming references, diba? Nag-evolve bigla yung Diyos sa round 2. Pagdating sa round 2 naman ni Vicente, lumaylay. So, yun lang naman yung nakita ko sa round 2 nila. Kung yung round 1 malinaw na malinaw para sa akin na Vicente yun. Pagdating sa round 2, even mas effective si Diyos sa second half ng round 2 niya. At sabi ko nga sa inyo, torn ako kung itatabla ko yon sa 8 or itatabla ko sa 8 or itatabla ko sa 9 or
bibigay ko kay Diyos. Pero at some point habang nag-spit si Vicente, narinig ko yung mga angulo na nagamit na kay Diyos. Kaya yun siguro yung naging basis ko, o yun yung naging dahilan kung bakit kay Diyos ko ibibigay yung round 2. Okay, so yun, ganun lang siya kalina, ganun ko lang kasimple ginudge yung round 2. So 1 Vicente, 2 Diyos, may round 3 as a deciding factor or deciding round. So 9 ano yun, para sa akin 9-8 yun in favor of Diyos. So ilan yun? So 10-9 sa round 1 Vicente, tapos 9-8 naman sa sa round 2 in favor of Diyos. So 18 all. Round 3. Tinulugan nyo. Tangina mo ha. Tapos yung kanta ko daw, puro droga, babae. Hindi ko yan inaamin. Puro droga, babae. Ba't nakikipag-collab ka sa akin? Oh, gusto nyo? Oh, sa mga di nakakaalam, may re-release kasi kaming music video nito. Oh. Tanginan to. Ang kulit lang, naiya lang ako dito eh. Yung hook niya, naka-zoom, tingin mo. Ayong kanta yun. Tropa lang talaga tayo, tol. Kaya kita mayagan. Tapos sinasar pa yung tsupa, marikit sa dilim. Ganon. Pwestong kalaban ko, baon. Inaasar mo pa yung tsumupa. Pukin na di ba siya yun? Di ba siya yun? Sir, hindi, tingnan, tanginan to. Hindi ba? Pinakita siya, sabi ni Kuya Kibs, pakita mo dito. Game! Parehas kaming taga-Tondo na inatasang iaksyon. Iangat lugar palagkundayo ang mapalaban likasyon. Pero taga-Tondo pa talaga to si brother. Yan ang una kong inastyong kasi ba't nung nag-champion ako sa harap mo tila wala kang reaksyon. Kasi pinag-champion ko yung Tondo sa Rizal. Judge to. Tila siya yung peke nung piging. Di man lang makangiti, parang may death threat yung tingin. Tila si Totoy ang golem mang ekis gulpihin nung nakitang nagkaring si Asyong gusto niyang earning toothpickin. Uy! Shit. Uy, tingin. Di ba sabi mo sobrang lakas ng round 3 ko doon? Alam mo yung 1-2 ni Kilua? Pero di mo pa rin ako binoto kasi malakas yung 1-2 ni Kilua. Gago. Ang labo mo mag-judge. Kaya dapat lang mapuruhan ka. Ang tanging malinaw lang sa sinabi mo, ayaw mong maungusan ka. Yun ka. Patay. Kung parehas tayong di basta Tangina. Iba-iba ng atake si Diyos. Nakikita ko sa 1, 2, 3, no? Although di pa tapos yung round 3 ni Diyos, alam ko na dito na sa iba papunta yung atake niya. So, yun. Let's go. Kaya dapat lang mapuruhan ka. Ang tanging malinaw lang sa sinabi mo, ayaw mong maungusan ka. Yun ka. Alam kong parehas tayong di basta mag-aangat ng puting bandera kahit pa death mag. Silbing kapalit ng best job. Pinoy sa Pinoy barik bat. Panginchik pinapakitang galawan ng yung bisitang ang ugalin daloy pang red flag. Speaking of red flag, lalo mo sinabi mo kay Kilan? 7 years na kayo ng GF mo, wala pa kayong anak? Ano naman? Kung ayaw pa nila maganak, Vicente, wala ka na doon, timang. Patunay lang yan na hindi lahat ng lalaki katulad mong kantot tigang. Tanginan to ni Vicente, no? Professional sa lampungan. Gago. Hoy, hindi mo asawa si Kilan, huwag mong pilitin makipagkantutan. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka kung sinong mayaman para basta-bastang mag-eba sa tao. Iba-iba ang buhay, Vicente, di tayo pare-parehas ng estado. May mahirap, mayaman, may kontento, may problemado. May masikap, lumalaban, at may kantuterong walang trabaho. Ano gago? Siguro ganun turo sa'yo ng airpat mo kaya ganyan bumaon sa self mo. Siguro pag binibira mo asawa mo, siya pag gumaganon sa puwet mo. Ganun ba bet mo? Bastusan? So ako baog din, 10 years na kami ng GF ko, wala pa akong anak na napagatas. Di ba pwedeng sinesecure ko lang future nila para sa kahirapan makatakas? Masama na ba na mapag-ipon muna? Tingin mo ba doon panirat nonsense? Oo, hindi pa ako mayaman pero wala akong mahirap mindset. Okay sana kung mayaman ka tol eh. Baka sakali mong mauga pa.
Pero ikaw na mismo nagsabi kay JLC na isang kahig, isang tuka ka. Kaya mahiya ka. Kung umasta, kala mo mayaman at hassle-free with Jack. Eh nagkaambag ka lang namang malaki-laki kung usapan poverty index. So Vince Jack, hindi lahat tulad... Tangina, iba yung atake ni Joss dito at masasabi ko sobrang solid nito. Ang ganda ng mga punto niya. Although hindi ko pa napanood yung yung Joss vs JLC na sinasabi niya, ay Vicente vs JLC na sinasabi ni Joss dito. Pero ang ganda nung statements na binibigay sa atin ni Joss, no? Yung imagery, ganda sobra. So nagustuhan ko 'yon. Yung 7 years na sila ng girlfriend ni Kilo, wala pa ring anak, tapos yung explanation niya doon, tangina na sobrang pulido nun, tol. Yaka! Kung umasta, kala mo mayaman at hassle-free with Jack. Eh nagkaambag ka lang namang malaki-laki kung usapan poverty index. So Vince Jack, hindi lahat tulad mong tingin sa sarili, wala nang pagkukulang. May iba dyan tulad ng kalaban mo, nakakaalala sa magulang. Kasi nung sinabi ni Jonas na binilang kong ref airmat ko, oh, hindi yung grande, totoo yun. Pero putang ina mo, Vince, fresh graduate ako nun. At walang masama doon. Alam mo ano yung tila masama? Hindi ka makapagbigay sa kanila bago sila mawala. Kaya habang Gunburst doon po. Kaya habang meron ako magbibigay ako, wala akong pakisasasabihin mo, oy peste. At mag-aanak din ako sa tamang panahon na di ko tatawaging aksidente. Kasi Shit. ako magulang muna eh. Kung buhay pa nga sana airpat ko, tol, mas marami kayong angle. Ibibigay ko lahat ng kaya ko sa leader of the band, pati heartbeat ako na drummer. Ipiflex ko sanang masaya sila ni Airmat sa nabibigay ko galing hassle. Shit. Di ako tulad yung pigel, i-flex pamilya, wag lang mabanggit sa battle. Kasi kung taga-Tondo ka, di ka man dadamay ng magulang na nadedot nagtapos. Hayaan mo sila sa damayan, wag ka nang pumerno ng taos. Ang pandadamay di nakakaangas, di cool, yung kwento mo ilaos. Kahit kailan di ang ginawa nila Smaglas, Pistol at Roberto Boy Paos. Gagi. Respeto! Respeto, tangina mo. Patay na magulang, baog na asawa. Akala ko ba pag bis pang malakasan? Eh ba't lahat ng tira may padaplis sa walang kalaban-laban? May anak ka? Congrats! Kasi lahat yan tinadana. Pero di yan pribilehiyo para manghamak ng mga hindi pinagpala. Ngayong napa-amen ang mga tao dahil legit at titulado. Rick, sinusumpa ko kahit sino itutumba ko. Kung may gusto makipagbuno, tara na dito, tutok bao. Ngayon binaliktad ko na kasanayan, itong bis balik tong tao. Dahil kung mahilig magpayanig ang bis, ngayon ang bis ang inuga ko. Putang ina. Putang inang lakas ni Joss doon. Shit. I think yung round 3 ni Joss speak itself eh. Puta. Ang lakas nun, tol. Ang ganda nung concept niya doon. Ang ganda ng gusto niyang ipaglaban, no? Na-defend niya, no? Na-defend niya yung gusto niyang na-defend niya yung napili niyang angulo na yung angulo na yun is sobrang, para sa akin sobrang lawak, no? Kasi sakop niya yung direct siya kay Vicente na sobrang broad, no? Tangina. First time ko ata mapanood si Joss ng ganun yung atake, no? Sabi ko kanina sa inyo, pinakamalakas na battle ni Joss na napanood ko, laban niya kay Kilua. Pero grabe tong round 3 niya. No, sige. Pakinggan natin si Vicente, ha, pero puta mahirap na task kay Vicente to. Buti na lang di ko dinamay mama niya, nakakaawa pala siya. Sabi niya kanina, yung mga taga-Tondo hindi nang dadamay. Tangina mo, dinamay mo nga mama ko. Malupet. Sabi niya, magkaibigan daw kami, kaya siya sumama sa truck. Gago, maganda yun, kaya mo yung kinagat parang liempo. Pukiningin na nagre-reklamo sa hook ko, putang yung verse mo nga wala sa tempo. Asan yung asawa ko? Be, dinamay ka nito, tamo. Hindi ko dadamay yung asawa niyang bawg. Flip top game! Gago. Ang hirap niyang hanapan ng linyang malakas o mabisang palabas. Pag nakikita kasi kita, hindi applicable sa'yo yung think outside the box.
Sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung mukhang square, kaya ka napagkakamalang ampon. Nung pinagbubuntis kasi siya ng mama niya, pinaglihi siya sa karton eh. Hoy! Champion ng FRBL, hindi bagay sa'yo maging singer. Isa ka lang rodent sa flood. Talaga tong si Justin Bieber. Pero champion niya sa flood. Yun ang laging tinatakel niya. Paano hindi makukuha yung one-up nitong astang Super Mario ay kada battle, naka-jumper siya. Oo, mula sa delivery, boses, haba ng style ng setup, pati aggression, gayang-gaya kay Raffian. Kaya nga parang remake lang to ng Zoning 17 kung paano siya binadibag ni Slack 1. Okay. O Sarik, dapat sinabay mo na dito si Lord Manuel. Kasi ayoko nabibitin, oo, sa akin panis yan. Babasagin ko tong idol yung nag-feeling na Diyos, yan ang utos sa akin ng Christian. Kasi silang dalawa ni Lord Manuel, mga nag-feeling na Diyos. Hindi nyo ba alam, tanginan nyo ATC boss. Kaya lagay nito ni Diyos, komplikado. Kita sa krus ko ipinako. Ako magsisilbing kalbaryo. Oo, puro lang to pagpapahirap sa Diyos. Kaharap mo si Poncio Pilato. Ito'y santong paspasan, dagat-dagata nga po, ikay pinaglalapnos. Kaya kanya binigay sa bis. Di na para ipagpa sa Diyos, di pa ako tapos. Bebendisyon na nakita ngayon ng balas ng mandakot agos. Isa sa noo, isa sa dibdib, dalawa sa balikat. Parang nag-sign of the cross. Gun bars, pues... Okay. Yung hindi ko ito sa dami na ito, ilang beses ko to nababanggit sa inyo na kapag may mga linya akong na feeling ko na narinig ko na sa ibang battle, sinasabi ko tulad nun yung gun bars sa yung sign of the cross na gun bars, parang narinig ko na yun, hindi ko lang maalala kung kanino. So yun, ako tapos. Bebendisyon na nakita ngayon ng balas ng mandakot agos. Isa sa noo, isa sa dibdib, dalawa sa balikat. Parang nag-sign of the cross. Gun bars, pues pag ako gumamit, dapat may dagdag points. Pues bis naman mangraratrat gamit barel na parang Zoids. Talagang hard yung boses, malaak, serosies, talagang mapapa rock and roll best. Kaso dalawang bereta magja-jam sa bungo mo. Logo ng Guns and Roses. Astahan niya, tingnan nyo. Cardo, gayang-gaya kay Fernando. Para ka nagyaya ng barilan, tas tinapat sa'yo si Rambo. Hanggang pamoso ka lang. Kasi laging water down iyong content, Diyos mio. Kasi kung malalim ka talaga, pues salubungin mo tong aking torpedo. Kung nakaisa ka dun sa pamoso, pues ibang-iba yung flow ko. Pasensya, di ako nagchuchok. Kaya ko tong ibadibag ng todo. Ibalibag yung ulo. Ipanch yung pagbugo mo. I-uppercut, isalin at ikarit ang dugo mo. Tapos, sipain niyang tanga. Pilayin ng paa. Hilayin at bitayin at tiwain ng mata. Kilawin ng balat. Ihawing malala. Sirain at isabit ang gilagid at panga. Sa aking multing panapos. Sa iyong baluti tatagos. Samantalang yung sayong ultimo kapos. Oh, this one's for the book. Talagang may ultimo adyos, kaya mga urado. Tapos na pagtutuos. Itinumba ko na itong nagpipiling Panginoon. Kaya sa pagbaba ng Diyos, simulan nyo ng paghuhukom. Jesus is dead! Una versikulo 12. Okay, malakas yung round 3 ni Vicente, pero iba yung naging approach ni Joss dito, at para sa akin mas epektibo si Joss sa round 3. So yun, actually nung lumabas yung poster na yung mga result, nagulat ako na parang gusto ko na agad, alam mo yun, yung pagsisisi ko na hindi ko napanood ng live. 'Di ba? Yun yung nung nakita ko yung poster, yung result, sabi ko, puta, talo si Vicente. Gaano kalakas yung Diyos nung gabi na yon? Gaano naman naman nangyari sa performance ni Vicente? Yun yung to be honest, yun yung naging mindset ko nun. Pero yun, ngayon nasagot na. Round 3 yung pinaka naging malayo na agwat para sa akin. Malakas yung round 3 ni Vicente, epektibo yung multis, punchline,
Andun din yung mga jokes, andun yung rebut. Pero I think yung rebut, hindi natin masyadong kakount yun kasi para sa akin hindi siya naging ganun ka-epektibo. Then yung round 3 ni Joss, puta, ang ganda ng concept eh. Alam mo yun, nagbigay siya ng topic, ginawa niyang punchline kay Vicente, in-explore niya, in-explain niya, bumalik ulit kay Vicente, punchline pa rin. So, yun, ganun eh. Ganun yung naging ikot ng round 3 ni Joss at para sa akin sobrang epektibo talaga ng ginawa niya na i-compare sa round 3 ni Vicente na effective, but kung i-compare natin sa performance ng dalawa, I think Joss got this one. Malinaw, no? Sa round 3 malinaw. Medyo malayo pa nga yung magiging score ko neto eh. Strongest round ni Joss yon, pero kay Vicente I think hindi ito yung Vicente sa round 3 na in-expect ko. Round 1 pasado yon, tangina solid na Vicente yon. Round 2 bumaba. Pagdating sa round 3, malakas yun, but hindi yun enough para matalo ni Vicente yung round 3 ni Joss, no? Para sa akin, mas epektibo yung concept, yung imagery, yung mga reference at angulo ni Joss compare sa ginamit ni Vicente dito. Nag-multi siya, pero ayun, marami, nakita nyo naman yung mga elements na ginamit ni Vicente dito, pero yun, hindi nga yun enough para sa akin. So, ayun, 10-9 in favor of Joss. Round 1, 10-9 Vicente. Round 2, 9-8 Joss, 18-18. Pagdating sa round 3, mas malakas yung round 3 ni Vicente kaysa sa round 2, kaya ninuwebe ko yan. So 10-9 Joss. So 2 and 3 Joss yon, 1 Vicente. Score is 27, tama ba? 10, 8, 9, that's 27. Kay Joss naman it's 28. Tama ba ako? 9, 9, 10, tama, 20. 28 to 27. Dikit, pero Joss tayo. Vicente versus Joss, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng urado, 5-0, magigay para kay Joss. Yo, shoutout kay Vicente, shoutout kay Sir Arik, sa girlfriend ko, sa mama ko, tsaka sa father ko. Yo pa, para sa iyo to. At syempre kay Lord, thank you. Sa Flip Top, salamat. Yo, Vicente, shoutout kay sasawa ko, Joan Cadillo, kay Papa D. Sizzling and Burger, Real Jokes, Sneaker House, Sunday Shrooms, Tito Kelvin Galang sa utol ko. Maraming salamat, Flip Top. Vicente, I'm out. Round 1 binoto ko. Para sa akin malinaw kaya rin si Vicente. Malinaw Vicente. Pero nung round 2, 3 doon na bumawi si Joss. Yun, so pares pa kami ni Plasma na 2 and 3 Joss. So all in all, nagnuwamang si Joss sa punchline count. Totoo yun. Yung angulo niya mas, feeling ko mas nakatulong yun para mas maging masakit yung mga lines. Yes. Pero solid silang dalawa at magandang laban yun all in all. Pero yun, round 2 at 3 para sa akin, Joss. Ayun, so round 1 ako ni Vicente, solid yung Yes. progression niya. Tapos grabe yung bawi ni Joss sa round 2. Tapos round 3 akala ko babawi rin si Vicente dahil medyo maganda yung angles tsaka yung presentation ni Joss, pero parang kinulang si Vicente. Kaya ayun, binoto ko si Joss. Labo. So yun, mas effective si Vicente sa unang round, pero naungusan siya ni Joss na mga suntok tsaka mga angle sa round 2 and 3. So yun, si Joss. BR, sobrang ganda ng battle. Binoto ko si Joss. Sobrang dikit lang. Round 1 Vicente, round 2 Joss, tsaka round 3. Yun. Gigi nga pala. Okay, para halos pare-parehas kami ng judgment sa battle. So, ibig sabihin, pare-parehas kami ng nakita or sabihin natin point of view sa naging battle na to. So, props, galing natin sa part na yun. Vicente versus Joss. Para sa akin, lakas ng battle ng dalawa. Kahit sino naman pwedeng manalo doon. Kaya nga lang, noong unang round, nakuha na ni Vicente. Yung pangalawang round, bumawi si Joss. At nung third round, ayun, tumamlay yung kay Vicente. Tumamlay talaga. Kay Joss. Pero props pa rin kay Vicente. Ayun, so sobrang nasagot na yung katanungan ko. Ayun, I agree with those judges, no. Karamihan
wala naman bumoto ng all 3 rounds no. Karamihan no, yung 5 judges na yon is parehas ng judgment natin na 1 Vicente, 2 and 3 Jos. Sobrang linaw nun, especially round 3 na ang ganda ng round 3, ang ganda ng concept ni Jos doon. Sobrang linaw at sobrang lakas nun, tol. Kita-kits Sabado. Di ko alam kung kailan ma-upload tong battle na to, pero kita-kits sa Sabado, Vuelta Balentong 11 sa mga manonood ng live. Andun ako guys, nakabili na kami ng ticket. So kita-kits tayo doon, apiran tayo doon, okay? So Bis, Jos, sana makita ko kayo doon. Kita-kits tayo doon. Okay? Yun lang. Next natin dito is yung Pilos ata. Pilos tsaka Lord Manuel, I think. So tignan natin kung ma-review natin. Pero kailangan natin ma-review yun bukas. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.